Visitors, first timer, second timer, third timer, fourth timer. Ano? Okay, welcome po natin sila. Meron ba? Amen. Okay, appreciate po natin ang mga nag-invite. Palapakan po natin sila. Amen. And also, help me appreciate yung pong ating mga na-assign po sa Marshall. Palapakan po natin sila. Today, mga usherettes, ushers, hallelujah. Yung ating pong nasa registration, worship team, amen. Ating pong hospitality ministry, help me appreciate them mga kapatid by bibigay po natin ng mga palakpak. Salamat po sa kanila. Come on, hallelujah. Praise God, praise God. For almost 1 week po, wala po kami dito, mula po Monday, halos 1 linggo po, kababalik lang po kahapon, mga kapatid. And you know, ang Panginoon po, marami po siyang pinapahayag, marami pong pinakikita, ano ho, dahil gusto po ng Panginoon magkaroon po tayo lahat ng breakthrough, ano ho. And I'm beginning to have that breakthrough bago po dumating yung 3 nights, starting tomorrow night, sa ating pong breakthrough night, 3 pong gabi yan, Monday, Tuesday, and Wednesday. Sabihin mo sa katabi mo, 3 gabi. Bakit 3? Amen. Mahalaga po yung number 3 sa Bible. Number 1, number 3, number 7. Last Sunday, naalala po, anong number po last Sunday? Yung naiwan po sa inyo. Last Sunday. May number yun eh. Last Sunday, anong number po last Sunday? Ha? Yung isa pong mahalagang numero last Sunday. 7. Completion. Perfection. Mga kapatid. So, naalala ko po yung sinabi ng Panginoon nung nagtanong po si Pedro. Ang tanong ni Pedro, Lord, how many times patatawarin ko ang nagkasala sa akin? Ano po ang sagot? Sabi ni Pedro, 7 times po ba? Ay, inunahan na ni Pedro, 7 times po ba? So, si Pedro may idea about 7. About 7. Kasi ang number 7, it's completion, perfection. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon? How many times? Ilan po? Nabasa po ba niyo yun? Ilang beses? 70 times 7. Anong ibig sabihin nito? Aba, ang daming 7 doon 70 times 7. Sa 70, how many 7? Ilang 7 sa 70? Ha? 10. Tapos times 7, aba mga kapatid, hanggat nagkakasala pala ang tao, dapat, katulad ng Diyos, kung paano tayo pinatawad, patatawarin natin sila. Hanggat hindi nararating, hanggat tayo may pagkakataon, mga kapatid, nabubuhay, until we reach that perfection, kasi walang perfect. Every now and then, gagawa ng kasalanan, kamalian, yung nanay mo, yung anak mo, yung asawa mo sa iyo, yung kapatid mo, yung kasama mo sa cell group, no? Yung mga tao kasama mo sa club, sa HOA, kasama mo sa trabaho, sa eskwelahan, kasama mo sa community, makakagawa ng kamalian against you. And then sabi ni Lord, 70 times 7. They are not yet perfect. Kaya sabi ni Lord, forgive them. Patawarin mo sila. So mga kapatid, this week talagang matindi po ang ginagawa ng Panginoon. And we have the opportunity also together with my wife to maka-attend po ng conference. And you know, God is just conducting an operation. Meron pong ginagawa ng Diyos. No? For me, individually, meron po siyang ginagawa upang talagang maunawaan ko yung kanyang layunin. Ano, tuloy-tuloy po na nag-a-undergo po ng process. God is breaking us, no? We come to the point that nagkakaroon po tayo ng brokenness. And today, gusto ko pong i-share ito pong patungkol dito. As we open our Bible dito po sa Book of Matthew. But we will use the whole book of Jonah, one of the minor prophet. Pero bilang panimula po, babasahin natin yung Matthew chapter 12, verse 41. At hilingan po natin yung bawat isa na pakibasa po ito, Matthew 12, verse 41.
The men of Nineveh will stand up at the judgment and condemn the people living today, because they repented at the preaching of Jonah. But look, something greater than Jonah is here. Okay. So, mahalaga po, bakit binanggit ng Panginoon nung nandito siya sa lupa ang tungkol sa Nineveh, ang tungkol kay Jonah. Si Jonah ay isang minor prophet. Actually, yung Book of Jonah, how many chapters? Maiksi lang, 4. At bawat kapitulo may iksi. Madaling matapos basahin. Pero binanggit ng Panginoon nung nandito siya, yung tungkol kay Jonah. At binanggit niya ang isang city. Anong pangalan ng city? Nineveh. So, ito po ay isang progresibong syudad. Sa panahon ng Assyrian Empire, wala na po ang Assyria. Pero ayon po sa pag-aaral, ang Nineveh ay part of Iraq. Sa mga pag-aaral po. Pero nawala na po ang Assyrian Empire, mga kapatid. Ang Nineveh po ay isang siyudad na maunlad. Binubuo ng 120,000 ang populasyon po ng Nineveh. At sila po ay kilala sa pagiging cruel, mababangis. Yung kanilang kaaway, yung kanilang kalaban, yung mga prisoners nila, binabalatan po nila. Ang violence, napaka-violente po nila. Mataas po yung level ng violence sa siyudad na ito. At may mga panahon para maalala kung sinong gumawa, nag-iiwan po sila ng mark sa kanilang kaaway. Tinatanggalan nila ng ilong, tinatanggalan ng tenga. Ganun po, para ito po yung mark. Parang palatandaan na yan, ginawa ng mga taga rito. Mababangis po sila. Kaaway po ito ng mga Hudyo. Itong mga tao dito. Kaya, nung inutusan po si Jonah, dahil huhukuman na po ito mataas na po yung antas ng kasalanan. Idolatria, sa larangan po ng kalaswaan, karumihan, sa larangan po ng violence, mataas na po ang antas. At katulad po ng Sodom and Gomorrah, huhukuman na po ang syudad na ito. At bago po hukuman, as a warning, nagpapadala po ang Diyos ng propeta. At ito nga po isa katauhan ni Jonah. At alam po natin mula po sa Sunday school, sa mga bata, alam po natin ang kwento patungkol kay Jonah. Amen. From chapter 1. At first, alam po natin yung mga bata dito, kaya maganda po yung Sunday school, babalik-balikan po yung mga Bible story. Kasi pagdating po nila sa kabataan, pag nagmamature na po sila, sa adolescent period po nila, doon po mababalikan po nila. Aangat po ang kanilang appreciation, kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos. At ano ba ang mensahe ng Panginoon? Alam po natin yan sa mga bata. Si Jonah, nung una, di ba? Nung inutusan ng Diyos sa chapter 1, siya ba'y sumunod? Children, sumunod po siya? Siya ay pinapupunta sa Nineveh. Saan siya pumunta? Sa Tarsis. Opposite po yun ang direction nun. Talagang kung dito yung Nineveh, dito yung Tarsis. Ibang-iba. Iba po ang pinuntahan niya. So siya po ay sumuway. Sino po si Jonah? Propeta ng Diyos. Bakit sumuway si Jonah? Dito po malalaman natin ang dealing ni Lord kay Jonah. Hindi porke propeta, perfect. Dito makikita natin that our God is the Lord of second chance. How many is the second chance? Hindi lang dalawa. Pag sinabing second chance, lagi nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos. Lagi nagbibigay ng another chance. Sabi mo, Lord, patawarin po niyo ako, gagawin ko na sa susunod. Lord, patawarin po sa nagawa kong kasalanan, di ko na po ulitin. The next time around, inulit muli ang kasalanan. Lord, muli, pagbigyan mo po, Panginoon, patawarin mo po ako, hindi ko na po ulitin. How many times na sinabi natin, hindi ko na po ulitin, gagawin ko na po ito? So many, many times. Not only 2 times. 70 times 7.
Pag sinabing Lord of second chance, is not only two times. Two times kang nangako, two times kang humingi ng patawad ng pagkakasala mo. No. Pag sinabing Lord of second chance, it's not two times. It's many, many times. Napakaraming beses tayo lalapit sa Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako, pag-iigihan ka po, butihan ka. Hindi ko na po babalikan yung kasalanan ko. Panginoon, hindi na po magiging matigas ang ulo ko. Panginoon, mamahalin ko na po ang asawa ko. And the next time around, Panginoon, muli tayong lalapit sa Panginoon. Not only two times. That's the grace of God. That's the love of God. So natala po sa Bible, sa chapter 1, si Jonah hindi sumunod. Pero sa mga natala dito, hindi ibig sabihin, 2 beses lang siya o 1 beses lang siyang hindi sumunod. Mapapansin natin yan mamaya-maya. Sa hindi niya pagsunod, mga kapatid, ano ang nangyari po? Sa hindi natin pagsunod, pwedeng maapektuhan ng ibang tao. Our families. Kung yung husband hindi sumunod sa sinasabi ng Panginoon, because of stubbornness, no? Nandun po yung katigasan. Nandun po yung katigasan ni Jonah. To be fair, mga kapatid, ang pagpunta po sa Nineveh ay hindi basta-basta. Iihawin ka doon. Dahil Hudyo ka, pupunta ka sa kalaban, mababangis, babalatan ka doon. Kaya huwag niyong mamaliitin ang misyon ni Jonah. Bakit ganon? Si Jonah hindi sumunod sa Diyos. No? Pag pinag-aaralan natin sa Sunday School, especially sa mga bata, parang kwento-kwento, napakagaan. Pero as we study the background ng mga tao sa lugar na yun, sa syudad na yun, mga Assyrians, mga kapatid, iihawin ka ng buhay. Babalatan ka, tatanggalan ka ng ilong, ng tenga. Hindi lang kuko, mga kapatid. Ganon sila kabangis. Ganon sila kabangis. Siyempre po, pwedeng yung pagkatakot nandun kay Jonah. Pero mamaya-maya, malalaman natin talaga ano ang pinakadahilan ni Jonah, bakit ayaw niya at hindi siya sumunod at first. Ano? Siyempre nandun po yung fear, nandun po yung takot. Nakakatakot po. So, ang mga tao po sa syudad na ito na pinuntahan ni Jonah, sila po'y mababangis. No. So, nung hindi po sumunod si Jonah sa chapter 1, naapektuhan po yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos na nakasakay sa barko, mga marino. Ano? Naapektuhan po sila. Kailangan nilang ipagtatapon yung mga gamit sa dagat dahil binabayo po sila ng malalakas na hangin. Ano? At mawawasak po ang barko. At sila po'y tumawag sa kanilang Diyos, ngunit walang katugunan. Nung makita po nila si Jonah na natutulog lang sa isang sulok doon sa barko, nilapitan po nila. At sabi po nila, tawagan mo ang Diyos mo. At doon po, nagkabistuhan na. Wala pong natatago na hindi mahahayag. Nagkabistuhan na. Yung pala si Jonah ang dahilan. Bakit? Nagtapat na po si Jonah. Ako'y Hebreo, sabi niya. At ganito, ako'y naniniwala sa Diyos. At akong dahilan kung bakit nangyayari ito. Kaya para hindi kayo mapahamak, tuluyang mapahamak, hindi mawasak ang barko, itapon niyo ako sa dagat. Mga kapatid. So siya ang dahilan kung bakit mawawasak ang barko, mapapahamak ang walang kinalaman. Alam niyo, ito nakakalungkot eh. Yung mga taong walang kinalaman, they don't know God, sila'y mapapahamak ng wala sa oras. Dapat sila'y mabigyan ng chance. Ngayon, lalala ito kung hindi nagtapat si Jonah na siya ang dahilan. At nanatili siyang natutulog. At sinabi niya, hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Hindi ko kilala ang Diyos. So siya ay nagsinungaling. Kung nadagdagan pa to, mapapahamak yung walang mga kinalaman. Alam ba nyo, maraming mga tao ngayon, they don't know God, they don't know Jesus. Napapahamak na dahil yung mga nakakakilala kay Jesus, walang ginagawa. Itapon niyo ako sa dagat para mapayapa ang karagatan at mawala na ang mga nangingit-ngit na hangin, ang bagyong ito. At nung maitapon nga nila sa dagat, ano nangyari po? Napayapa na po ang karagatan. Ano po ang nangyari kay Jonah?
Kita nyo? Sa kanyang katigasan, hindi lang siya mapapahamak, maraming mapapahamak, walang muwang, walang alam. Hindi nga kilala ang Diyos. Tumatawag sila sa kanilang God, small g. They're calling their God. Pero hindi ang totoong Diyos. Sa pag-asang sila'y madadamayan. They don't know God. Hindi nila kilala ang Diyos. Mapapahamak sila, walang kalaban-laban. Wala silang alam patungkol sa Diyos. Si Jonah alam niya kung sino ang totoong Diyos. Kumusta ka kapatid? Kilala mo ba ang totoong Diyos? Pero doon sa ginagalawan mo araw-araw, may mga tao doon hindi nila kilala ang totoong Diyos. Tama po ba? Pwede po silang mapahamak kapag hindi mo nagawa ang bahagi mo. Wala silang kaalam-alam, disaster will come. Judgment will come in the last days. They don't know God. Pero tayo po ang nilagay ng Diyos. Kaya lang, may mga panahon katulad ni Jonah, matigas po tayo. We don't care. Ano ako? Bahala sila sa buhay nila. Lalo po pag may mga yung nasaktan tayo, na-hurt po tayo, nagalit po tayo, nainis po tayo sa kanila. Dumarating po yan sa bawat isa. Yung offenses, especially kung tayo offended, may ginawa sila na na-offend tayo, we don't care. Bahala sila sa buhay nila. At minsan pa, pag may nangyari sa kanilang disaster, tragedya, minsan ang isip, buti nga sa kanila. Lord, forgive us. I myself also. Because if you are offended, at sila'y bahagi na ikaw ay nakatanggap ng offenses, minsan, hindi natin may kakila, kapag may nangyari sa kanilang trahedya o hindi maganda, sasabihin pa natin, buti nga sa kanila. Lord, forgive us. Dinidil ni Lord ang bawat isa, ang parents, ang mga anak. Na-open po tayo. Nasasaktan po ang bawat isa, kahit po sino. Kala nyo ba yung mga leaders hindi nasasaktan? Nasasakta po, hindi lang halata. At alam ni Lord John, dinidil ni Lord ang bawat isa. Ang mga parents, sugatan. Mga anak, bawat isa, nagkakaroon ng sugat. Kaya, we don't care. Ito po yung matindi. Hindi yung takot tayo eh. Takot tayo na baka ganito ang gawin sa... Hindi, we don't care. Bahala sila sa buhay nila. So, somewhat si Jonah nagkaroon ng gano'n. Kaya nga tumanggi siya na pumunta eh. Especially yung mga tao na pupunta, kalaban nila. Pagkalaban mo, di ba? Ang prayer mo sana, matupok na sila. Kalaban nila yun eh. Yung syudad na yun, kalaban nila yun. Mababangis yun. Eh darating na ang judgment sa kanila. 40 days na lang ang natitira na palugit ng Diyos. Ang paghuhukom ay darating na sa kanila. Siya ang pinili ng Diyos because you know, bakit ka pinipili ng Diyos? Bakit nangungusap ang Diyos sa iyo in such a personal way? May dinidil si Lord sa iyo. Bakit hindi iba? Bakit ikaw? Bakit ako, Lord? Bakit ako? Bakit ako ang kinakailangan dito, Lord? May dinidil si Lord sa atin. May iniisip tayong ibang tao. Dapat yung anak ko na nandito nakikinig eh. Dapat yung tatay ko, yung asawa ko, dapat yung asawa ko nandito para mabago siya. No. May dinidil si Lord sa iyo. Dapat yung employer ko, yung boss ko nandito, dapat naririnig niya ito. Padalahan ko nga siya ng mensahe ito. Minsan ganun po tayo. Iniisip natin yung iba, pero si Lord, tayo pala. Lord, why I am here? So from stubbornness, chapter 1, especially po verse 1 to 3, si Jonah. Sa chapter 2 po ng Jonah, siya po ay nagkaroon ng brokenness. Tinapon na po siya eh. Tinapon siya sa dagat. Ano po ang nangyari kay Jonah nung itinapon sa dagat? Ano po? Alam nyo, sa lahat ng creation, tao ang suwail. Tao talaga. Tingnan nyo ang tao. Binigyan ng Diyos ng liberty, ng freedom. Hindi pwedeng gawing robot ng Diyos ang tao. Kaya maraming tao sumusuway. Disobedient. Ang isda, ang creature na ito sa karagatan, na hindi sinabi kung ano, pero siguradong malaki ito. Sumunod sa Diyos. Anong ginawa ng isda kay Jonah? Ginawa niya ang inuutos ng Diyos. Ginawa po ba ng isda? Hindi.
Ginawa niya. Sa lahat ng creation, ang tao, suwail. Hindi sumunod si Jonah. Sumunod. Nung sabi ng Diyos, iluwa mo. Anong ginawa ng isda? Nilawa niya. Kung tatanungin ng isda, kumusta? Anong masasabi mo kay Jonah? Sasabihin ng isda, tigas ang ulo. Pero, nanalangin. Ano? Nanalangin si Jonah. Pero, tanongin mo isda, gugustuhin mo pa ba siya sa susunod? Sasabihin ng isda siguro, no? I cannot stomach him. I cannot stomach him. Stubborn, no? Hindi ko kayang sikmurain ng isda. Pag tinanong, hindi, wag na. Pwede po ba, Lord, kung susunod? Wag na, Lord, di ko kayang sikmurain mga ganong tao. Matigas po talaga ang tao. Pero hindi pwedeng tanggalin ng Diyos ang freedom na binigay niya sa tao. Yan po ang irony. Yan po ang irony. Sa pagkalalang sa tao. Hindi ka pwedeng gawing robot ng Diyos. Ikaw ay may sariling pagpili. Marami dito, makapasin natin, matigas si Jonah. Kala natin, pagdating ng chapter 3, no, kasi sa chapter 2, nagkaroon ng brokenness. Kaya nga yung second chance, no, hindi po yan pangalawang beses lang, hindi po. Maraming beses po. Maraming beses. Kaya sabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, 70 times 7. Kasi ang tao, magkakasala, uulitin at uulitin. Matanong ko po kayo, yung inihingi nyo ng tawad na kasalanan kay Lord, how many times ginawa nyo? 2 beses lang ba? 2 beses lang? Walang ganun. Kapag sinabi nyo 2 beses lang, nadagdagan pa kasalanan nyo, sinungaling kayo. Sinungaling tayo, sinungaling ang tao. Oh, no, it's many times. Kaya nga, 70 times 7. Hanggat marating natin yung perfection. Kaya nga, 77. 70 times 7. Kasi ang gusto ni Lord, yung aim, marating natin yung Christ-likeness perfection. Kaya, it's not only 2 times, 20 times, hindi po. Pero, ibig sabihin, if He is the God, the Lord of second chance, though how many times tayong magkamali sa Kanya, hindi natin tupbin ang ating mga pinangako, unfaithful tayo, lumiliko tayo, nandiyan pa rin ang Diyos. He's a faithful God. God's unfailing love. Ang biyaya ng Diyos. Grabe. Tingnan nyo sa chapter 1, yung stubbornness, yung katigasan. Sa chapter 2, dumating na po ang brokenness. Pero how many times tayong dapat mabroke? Mabasag? Broken into pieces. One time lang ba? No. Hanggat hindi natin nararating ang perfection, many times, ganun din po, ang brokenness darating po sa atin. Dapat. Huwag natin sabihin, ay, nag-encounter na ako. Ay, nag-encounter na ako 2 times, 3 times. Naging stop pa nga ako eh. Binasag na ako ni Lord. No. Tuloy-tuloy po ang brokenness. Kasi hindi pa po natin nararating ang perfection. Ang ini-aim po natin, ultimate goal po natin, to be like Christ. Christ-likeness. So marami po na mga sitwasyong pangyayari po na tayo mabubroke. Mababasag po tayo. At we need to be broken para maiayos po tayo ni Lord. Kasi kung sa sarili nating gusto, hindi po tayo maiayos. Hindi po. Kaya ang ginagawa ni Lord, yung gusto niya dapat. At kapag yung gusto niya, doon po magkakaroon po tayo ng broken. May sarili tayong gusto. Ayaw natin yon, ayaw natin gawin to, ayaw natin. Ito ang gusto ni Lord. Kung ano pa naman yung ayaw natin, yun ang gusto ni Lord. Kung saan tayo gusto, ayaw natin doon tayo dinadala ni Lord. Yun pinagagawa sa atin ni Lord. Kaya nagkakaroon ng brokenness. So kung i-resist mo yan, lalabanan mo yan, titigas ka. Inassure ng Lord si Jonah sa chapter 3, mga kapatid, sa kabila po ng imperfection, sa kabila ng mga katigasan natin, si Jonah sa katigasan niya, inassure po ni Lord si Jonah at ina-assure po about sa atin sa chapter 3. Tingnan nyo, from verse 1 to 4. Ano po ang sabi ng chapter 3? Again, dumating po yung, now, sabi dyan, the word of the Lord
came to Jonah for the second time. Wow, hallelujah. Grabe, hindi ka talaga susukuan ni Lord. Hindi sinukuan ng Diyos si Jonah. Hindi tayo susukuan ng Diyos. For the second time, inutusan ng Diyos si Jonah pumunta sa Nineveh. Gawin ang kanyang misyon. Grabe. He's the God of second chance. Mga kapatid, dito po makikita natin that the calling and gifts of the Lord is irrevocable. Irrevocable. Kung ano yung pagkatawag ng Diyos sa atin at ang kanyang kaloob, no, built-in po yan nilagay ng Diyos sa atin. Irrevocable po yun. Hindi mababago. It will not change. Dahil He is an eternal God. So unchanging po yun. We have our calling, irrevocable calling. For the gifts and the calling of God is without repentance or unchangeable. Doon po sabi sa Romans 11:29. Kung paano po nangyari kay Jonah, matigas man ang ulo niya, hindi sa sumunod ng una. Pero He is the Lord of second chance. Because His calling, ang kanyang pagkatawag in gifts, is irrevocable, hindi nagbabago. Kaya for the second time, inutusan ng Diyos si Jonah. And Jonah, handa na siya. After the brokenness, handa na siya. Tumalima siya. He's the Lord of second chance. His calling and giftings is without repentance, irrevocable. May katawagan ka sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay mo? Yes, tumitigas ang ulo natin. Lumalayo tayo sa Diyos. Actually, si Jonah, dapat doon ang pupuntahan niya. Talagang iniwasan niya. Dito siya pumunta. No? Yung pinagagawa ng Diyos, nagpakalayo-layo siya. Grabing iwas yun. No? Grabe. Dito pinapupunta, doon pumunta. Mga kapatid. Pero, ang kanyang calling, sabihin mo, paano ba to? Ang dami ko na nagawang kasalanan. Katigasan laban kay Lord. Ano ba? May pag-asa pa ba ako? Yes. For the gift and the calling of God is without repentance, irrevocable. Is the Lord of second chance. That's our God. Yan po ang ating Diyos. Grabe. So si Jonah po, tinawag siya ng Diyos. Hindi lang nung unang beses po siya tinawag ng utusan. Siya ay hindi tumugon. Siya ay sumuway. Pero ang Diyos natin sadyang, grabe po. Grabe yung biyaya niya. Grabe yung pag-ibig niya. Grabe yung care niya. Grabe po. Pinakita po dito ng Diyos that His calling and gift is without repentance. Irrevocable po ang pagkatawag ng Diyos. So tumugon po si Jonah. Ano po ang nangyari? After that, yung pong syudad, dahil narinig ang mensahe po, ang babala, 40 days na lang, sila ihukuman na. Ang ginawa po nila mula sa hari, hinubad niya ang kanyang balabal, ang kanyang kasuotan bilang hari, at siya po'y nagsuot ng magaspang saklot upang isuot niya. At sila po ay nag-ayuno na nalangin. Naglagay ng abo, mga kapatid. Nagpatira pa, nagpakababa sa Diyos. Humingi ng tawad, na-spare sila. Huwag ituloy ang paghukom sa kanila. Tingnan niyo ang Diyos. Yan po ang Diyos natin. Hallelujah. Ito po mga taong to, hindi kilala ang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Mababangis po mga ito. Grabe. Grabe po ito. Mataas ang kanilang antas ng kasalanan. Habang tayo po ay na-expose, kaya dapat hindi lang tayo nagkukulong sa ating kwarto o nagkukulong sa church na ito. Habang ikaw ay na-expose, ikaw ay nagmi-ministry sa community, sa campuses, saan man, mga bahay-bahay, may expose ka sa kasalanan na naglipana, laganap sa ating lugar, sa bawat pamilya, bawat sityo. At doon, lalo dapat nahahapak ang puso mo at nilalapit mo sila sa Diyos. Dahil ang Diyos, mahal sila. Mahal ng Diyos ang ating komunidad, ang ating barangay. Bakit ini-expose tayo? Bakit pinakikita sa atin to? What is the situation? What is happening around us? Mga pamilya, mga kabataan. Bakit tayo dinadala? Sa mga campuses.
Dapat ito, magdadala sa ating puso. Magkakaroon tayo ng brokenness, Lord. Lord, forgive me, Lord, dahil hindi ko nagagawa ang bahagi ko, Panginoon. Tulungan mo po ako. The next time around, magawa ko po, Panginoon. Give me a second chance, Lord. Because you're the Lord of second chance. That the next time around, I can do it for your glory. Yun po yun dapat. Marami pong mga tao, mawawasak na po ang buhay nila. Maring sila yung mahal nyo sa buhay. Hindi nila kilala ang Diyos. They don't know Jesus. Magulo ang buhay nila. Mga kapatid, kailangan po nila tayo. Huwag po tayong magmatigas. We need to come to that point of brokenness. At yung sinasabi ng Panginoon, magawa na po natin katulad ni Jonah. So dumating po yung time na nagkaroon po ng repentance. The whole city, 120,000. Just imagine po, the whole city. Si Jonah, na propeta ng Diyos, na nung una, matigas ang ulo, hindi sumunod. Matindi palang preacher to. Revivalist to. Walang makakatulad kay Jonah sa balat ng lupa, sa modern day, at sa Bible history, na siya'y nangaral na pinakamarami ang nagrepent na numbalik sa Diyos. Wala siyang katulad. Wala tayong makikitang Bible characters na nangaral at ang mga tao ay nagrepent with that number, 120,000. Sa isang buwan yun, ha? Isa po yun. Si Jonah po. Pero sino itong si Jonah na ito? Ito yung tumakas eh. Ito yung sumuway nung una. Kita nyo? Ibig sabihin, kahit tayo, nung mga unang panahon, matigas tayo, hindi tayo sumusunod kay Lord. Grabe, lagi tayo nangangako, hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, because His calling and gift is without repentance, irrevocable, it's possible na tayo gamitin ng Panginoon. Amen. Di ba kayo natutuwa? Ha? Si Jonah nga eh. Grabe po. Grabe. Ang dami nagrepent. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. Amen. Kung nagmamatigas yung mga tao, huwag kang mananawa. Tuloy-tuloy lang. Amen. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kasi si Lord, yung kanyang grace, yung kanyang pag-ibig, nandyan. Amen. The unfailing love of God. And that is chapter 4. Dito makikita God's unfailing love. God's unfailing love. Sa chapter 4, tingnan nyo chapter 3, nagkaroon ng the whole city repented. Revival. Grabe. Revival. Na-extend. Hindi agad dumating ang judgment. Ibig sabihin yung judgment parang na-extend. Na-extend po ang judgment. Nagkaroon sila ng repentance. Mga kapatid. Sa chapter 4, makikita natin God's unfailing love. Nung hindi dumating ang judgment na sinasabi ng Diyos na bago yung mga tao, nagrepent eh. Ano ang reaksyon ni Jonah sa chapter 4? Nagalit. Tingnan niyo si Jonah. Naiintindihan niyo ba siya? Because in his heart, I don't care. Alam niyo na maraming gumagawa in the kingdom na mali ang puso, gumagawa lang. Pero ito mali ang puso, pero ginamit ang Diyos. How come? Sabi ko, Lord, bakit ganon? Nagalit. Nung mag-repent, na numbalik sa Diyos, nagalit siya. Di ba dapat matuwa tayo kapag may mga taong lumalapit sa Diyos? Ay minsan may mga katulad ni Jonah, nagagalit tayo. Ay, ba't nandito mga yan? Ang gugulo ng mga yan. Sinisira yung facilities. May mga taong lumalapit sa Diyos, minsan nagagalit tayo. Because they are wild. Wild talaga sila. Kasi lalapit pa lang sila sa Diyos eh. They don't know God. Ang pamumuhay nila hindi maayos. Yes, that's true. So nagalit si Jonah. Tingnan niyo yung puso niya. What is the issue here? The heart of the issue here is the issue of the heart. Because the heart of the matter is the matter of the heart.
Anong issue dito? Tingnan nyo, anong reaction ni Jonah? Ibig sabihin, wala pa rin pala yung concern. Hindi pa rin pala nababago at first yung puso niya dati. Sa halip na matuwa siya, nagalit pa siya kay Lord, nagtanong pa siya kay Lord sa chapter 4. At umalis siya. Di ba ang dapat gawin ni Jonah? Nagkaroon ng revival, nagrepent. Di ba ang dapat gawin? Na win na yan, dapat i-consolidate yan, dapat i-follow up, dapat i-guide yan sila. Anong dapat nilang gawin? Magtuloy-tuloy sila kay Lord, i-disciple. Di ba dapat ganon? Para yung kanilang pananampalataya, nakilala nilang Diyos, pinatawad sila. Lalo nilang makilala ang Diyos. Pero si Jonah ang ginawa niya, umalis siya sa syudad. Saan siya pumunta? Lumayo sa syudad, doon sa ilang na lugar. At doon, nagngingit-ngit. Doon, natulog, nagpahinga. At si Lord naman, anong ginawa ni Lord? Mabuti ang Diyos eh. Anong ginawa ni Lord? Nagpatubo ng plant para may shade. Nagpatubo si Lord. So overnight, yan. Pero kinabukasan, nagpadala rin si Lord ng uod. Kinain yung plant. At nung masakit na yung init ng araw, si Jonah, anong ginawa ni Jonah? Natuwa ba siya? Nagalit. Nagalit na naman si Jonah. Kita niyo si Jonah, ha? Ito yung revivalist eh. Ito yung matinding preacher eh. Nagrepent yung 120,000. Pero ito siya. Look at your heart. Hindi porke ginagamit ni Lord. Okay na ang puso. Ang issue po dito, the heart of the issue is the issue of heart. That's the issue. Mga kapatid. Tingnan nyo, oo nga, no? Kahit gumagawa pala, pero yung puso, bakit ganon? Bakit ganon? Hindi pa rin tumutugma doon sa puso ng Diyos. Kaya nagkaroon po sila ng palitan dito eh. Bakit ka nagagalit, Jonah? Makakabuti ba yan? Yung pagkagalit mo na yan? At bandang huli, sinabi ng Diyos sa verse 11 sa chapter 4, ikaw nga na hindi ikaw ang nagtanim, overnight tumubo yung plant. Tapos nung mawala, gagalit ka. Hindi ikaw ang nagtanim noon, hindi ikaw ang nagpalaki noon. Di ba? Ano kaya nangyari sa worm? Sa uod, ano kaya nangyari? Mga kapatid. Ano kaya? Buhay pa kaya yon? Sa galit ni Jonah? Buhay pa kaya yun? Nabuhay pa kaya yun? Yung kumaing uod na yun? Nagpakita kay Jonah yung galit na galit. Siguro titirisin yun. Talagang ano yan, di ba? Galit si Jonah eh. Galit si Jonah. Mga kapatid. But anyway, mga kapatid, look at God's unfailing love. Sa verse 11. Verse 11, tingnan po natin. So why should not I be concerned about Nineveh? That great city in which there are more than how many? More than pala, 120,000 human beings who do not know their right and from their left, as well as a lot of livestock, pati yung mga hayop nila, mga alagang hayop. Ang mga taong ito talaga, ibig sabihin, nung hindi alam yung kaliwa, ibig sabihin, they don't know God. Hindi nila alam paano mamumuhay ng maayos. Ano yung nararapat na pamumuhay? Paano mamuhay na may katuwiran? They don't know their right hand from their left. Yan ang mga tao doon. So hindi ba ako magiging concerned, sabi ng Diyos? God's unfailing love. Ang mga taong ito, mga mababangis, pero tingnan nyo yung puso ng Diyos. May mga kwento-kwento po. May mga tunay na pangyayari po. Sa iba't ibang mga bansa at maaaring sa Pilipinas din po. Na yung pumatay sa anak. Katulad po ng war ngayon. Russia, Ukraine. Alam ba niyo yung totoong mga may puso ng katulad na sa Diyos? Yung mga Russian saka mga Ukrainian, sila po ay nagkakapit-bisik. Hindi po sila magkaaway. Because in their hearts, mga kapatid, yung pag-ibig. Pero mayroon pong war. Mayroon pong war. Marami pong napapahamak, nawawasak. Pero nagkakaroon po ng pagpapatawad. God's unfailing love. Yung war sa Israel, it takes love. It's not religion.
Dahil pag religion mag-aaway, Christianity against Islam, Judaism, pag religion po, mag-aaway po yan. Don't speak about religion. Dapat ang lingwahe po natin is love. Because love will cover everything. Ano? Because religion will divide us. Kaya the next time around, mag-share ka, share about the love of God. God's unfailing love. Don't share our denomination. Don't do it. Because they have their own. They have their own. Huwag po nating sasabihin yung ating brand. Meron po sila. Baka binabanggit mo pa lang yung 2 letra o ng 4 na letra. Tatalikuran ka na. Because religion will divide us. It's love that will bring us through. Ano? Faith make us know where we're going. Alam po natin, ito ng pananampata. Hope keep us going. Dahil sa dakilang pag-asa, nagpapatuloy tayo. But love will bring us there. Yun po ang magdadala sa atin doon. Pag-ibig. Yes, pag-ibig, mga kapatid. So hindi ba magiging concern ng Diyos sa mga tao? Kasama na yung mga alagang hayop nila. Si Jonah, yung plant, hindi naman siya nagtanim. Parang galit siya sa mundo. Mga kapatid, alam niyo yung puso natin. The more dapat, habang tayo nagtatagal sa Panginoon, the more na ang puso natin talagang nakakahawig po ng puso ng Diyos. Nang nakikita po natin sa ating kapwa, hindi yung kapalpakan nila. Yes, ito po mga nakalipas na araw na ito, dinidil ni Lord, maging mga puso ko. No, especially po yung nasasaktan ka, kahit yung mga naririnig mo lang o nababasa mo. Pero yun naman, hindi ko pinag-iingay yun, sinasarili ko po. Pero God is dealing with me. Yung iba po kasi binobroadcast pa nila eh. Yung nasasaktan sila, pinopost pa nila. Pero sa kabila pala na ikaw lang nakakaalamat si Lord, di-deal pala ni Lord yan. Yung mga ginawa ng kapwa mo sa iyo, kung sino man, yung matatagal na o bago lang, di-deal po ni Lord. Na magkaroon ka ng puso na katulad ng sa Kanya. Hindi naman ganun kasahol pang ginawa sa iyo, bakit pa ka masyadong nagagalit sa kanila? Pray for them. Ito nga, kaaway eh. Sabi ng Panginoon, love your enemies. Di ba? Paano yung love? Ang pinakamadaling magagawa sa kalaban mo ay pray for them. Kaya nga, pray for them. Love your enemies. Tapos sinabi niya, pray for them. Yun kasi pinakamadali eh. Kapag yung kaaway mo, halimbawa, sa politika, kaaway mo. Sa denomination, sa religion, kaaway mo. Sa ideology, kaaway mo. Matitindi po yan pag ideolohiya niya. Pero gusto ni Lord, maging payapa ka, tiwasay. Kasi if you have something within, mahirap po. You need to release it. Nandun pa rin po dapat yung love. At kung nasaktan, forgive them, release them, pray for them. At kaya naman, pag minabalitan tayo, okay, ginagamit sila ni Lord, okay, natutuwa tayo. Natutuwa tayo. Before yung tuwa natin parang, nagkukunwari lang tayo na natutuwa. Pero si Lord dinidila, tutuwa tayo. Pero pag nabalitan tayo, hindi maganda nangyayari sa kanila, lalo na doon sa kaaway mo, dapat mahabag ka. Mahabag tayo. Hindi yung sasabihin natin, buti nga sa kanila. Hindi po. Binabago ni Lord ang puso natin. Kasi gusto niya maging concerned tayo. Gusto niya yung puso niya, yun ang maging puso natin. Kasi mahal po ng Diyos ang kanyang nilalang. Kahit ano ang lahi niyan, ano ang grupo niyan. Kasi yung racial discrimination, kahit anong status niyan, ano man ang mga kapatid, kailangan kung paano sila tinitingnan at minamahal ng Diyos, ganun din po dapat tayo. Ano man ang status niya sa buhay, ano man ang kanyang educational background, siya man ay agree sa'yo o hindi agree sa'yo, love them, pray for them.
Yun po tinuturo ng Panginoon. Kasi dito po, matindi si Jonah eh. Kasi mga Assyrians to eh, mababangis to eh. Ayaw talaga niya. So ngayon po sa mga lahi-lahi po ngayon, ang lahi ng minamaliit. May mga lahi po sa balat ng lupa na minamaliit po. Parang second class citizen o di kaya parang especially nataguri ang third world countries o ano po. So parang iba po, matindi po ang pagtingin sa mga lahi. So marami pong tinuturo ang Panginoon. Locally, sa ating kinaroroonan na community, at pagpunta po natin sa national, pagpunta po natin, lumalala po internationally, globally mga kapatid. Grabe po. Grabe po. At marami pong tinuturo ang Panginoon. Kung may tinuturo po ang Diyos internationally, globally, nationally po may tinuturo. At locally po sa atin. Kasi yung nang mamata po ng kapwa, mahirap po yan. Nang mamata. Kasi galing sila sa ganito. Mga kapatid, dapat mabasag po tayo. Kasi mahal po sila ng Diyos. Kailangan mabroke po tayo. Mabasag po tayo. Dahil bawat isa may kahinaan, may kapulaan. Amen? Agree ba kayo doon? Kaya kung paano tinatanggap ng Diyos ang bawat isa, tanggapin po natin. Amen? Tanggapin po natin. Because of God's unfailing love. Grabe, no? Grabe yung pagmamahal ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. He's the Lord of second chance. Kaya maraming beses po tayong pinagbibigyan ng Diyos. Amen. Though how many times nating turn down o binabaliwala ang sinasabi niya, inuutos niya, pero nandiyan pa rin ang Diyos. Patuloy siyang nangungusap. And today, this morning, maring ito po, isa itong ginagamit ng Diyos upang mangusap sa inyo in such a personal way na mayroong sinasabi ang Diyos sa inyo. Kaya, open your heart. Buksan po niyo ang sarili niya dahil maganda po, hindi po natin mamiss to. Because I received the word from the Lord. I received revelation from the Lord that broke my heart. Hindi lang lumuha ang mata ko, pero yung kalugluban ko, umiyak. Not only one time. This week, not only one time. It's more than one time. 3 times or 4 times. I received from the word from the Lord. Nakatanggap ako ng salita mula sa Diyos. Yes. That's my heart. Broke my heart. Because ang issue po dito is the issue of heart. Yes. Type ito mo yung lahat. Hallelujah.